Yes, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito muli na naman po tayong magpasalamat, magpuri sa ating dakilang Panginoong Hesus, taglayin ang kanyang pagdakila sa atin, ang kanyang pag-ibig at ang buhay na ganap na patuloy niyo pong pinagkaloob sa atin. Manatili po tayong manalig, manampalataya at patuloy na bigyang halaga po natin ang buhay na patuloy na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, wag po natin sayangin na tayo po ay patuloy na manalangin, magtiwala sa ating Panginoon, ibigay ang dabis na pasasalamat dahil iningatan niya po tayo sa buong magdamag. At sa buong magdamag, kung wala ang ating Panginoong Hesus, baka wala tayo sa umagang ito. Kasi hindi natin alam ang ating buhay ay patuloy na ito'y iningatan ng ating Panginoon. Kaya ibalik po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon sa buong maghapong ating gagawin. Si Lord ang ating maitaas sa ating buhay. Kaya patuloy po tayong makiisa sa gawain ito. At patuloy na damin natin ang pag-ibig ng Diyos ay laging sumagana sa atin. Sapagkat sabi ko nga po kagabi, ang regalong buhay na binigay ni Lord para sa atin nang siya'y isilang para sa atin upang tayo magkaroon ng ganap na katubusan sa ating mga kasalanan. Sa ganap na katubusan ng ating mga kasalanan, ibalik po natin yung pasasalamat na sa Hesus ay ating parangalan at pasalamatan. Dahil sa umagang ito, ginising niya tayo na may ganap na buhay na nagmumula sa ating Panginoon, na tayo kanyang iningatan at hindi niya tayo pinabayaan kailanman. Kaya patuloy po nating ipabatid at ipamala sa Panginoon ang ating pasasalamat na may kagalakan, na may pasasalamat na pagbabalik sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, makiisa po tayo. Tayo po ay patuloy na makiisa sa gawain ng paglilingkod ng ating Panginoon. At tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. Kasi sabi nga niya dito sa kanyang salita na siyang nagpamalas ng ating kaligtasan, kung paano tayo niya kanyang iligtas, at kung paano po niya tayo pinaging handa. Pinaging handa. Dahil bakit niya tayo pinaging handa? Hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya always prepare po tayo. Kasi habang buhay po tayo, kailangan maging handa tayo. Dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam. Kaya sa oras na ito, tayo ay magkaroon ng paninindigan at magtiwala sa Kanya. Sige po, tayo po ay magkaroon ng pakikiisa sa Kanyang salita. Sabi nga po dito sa Kanyang salita, sa Mateo 24, Kabanata 44, kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Amen po. Purihin ang Panginoong Hesus sa umagang ito. Dahil sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, hindi po natin alam kung kailan po siya darating sa ating buhay. Hindi po natin alam ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ngunit sa kanyang pagdating at tayo nagiging handa, tayo ay patuloy na pinagiging handa ng ating Panginoong Hesus. Kailangan po natin na maging handa po tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. Dahil ang paglilingkod po sa Panginoong Hesus ay isang kaganapan na tayo pinagiging handa niya. Pinagiging handa niya dahil hindi natin po, walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang saan tuwahan ito. Paano po pag binawian tayo ng buhay ng ating Panginoong Hesus? Paano na po tayo? Paano na po tayo kung tayo po'y binawian ng buhay at hindi po tayo nakakilala sa Panginoong Hesus? At sa mga ginagawa po natin na uukol ang ating oras, atensyon, pero pagdating po para sa Panginoong Hesus, nawawalang halaga na po natin. Mas binibigyan pong halaga natin ang ating pangsariling kagustuhan na mauna ang gusto natin sa ating buhay. Ano ba yung nauna natin sa gusto natin sa ating buhay? Yung sa sarili natin. Yung mga bagay na gusto natin gawin. Yung trabaho natin. Yung trabaho po natin. Nauukol po ang oras natin sa pamilya natin. Sa gusto nating gawin, pero nasaan tayo ngayon? Tayo po'y pinapanawagan ng ating Panginoong Hesus. Na patuloy po tayong maging handa
patuloy natin gawin ang para sa Panginoon. Kasi kapag ginawa po natin to, na tayo'y maging prepare at handa, at pag dumating ang Panginoong Hesus sa ating buhay, hindi na po tayo matatakot. Alam niyo po ba, hindi tayo matatakot sa kamatayan na darating sa ating buhay. Kasi hindi po tayo mananatiling buhay. Paano kung kinuha tayo ng Panginoong Hesus sa sitwasyon na tayo ay nauukol sa mga bagay na gusto natin gawin sa sarili natin at nawawala na tayo sa Panginoon? Paano po yun? Bigyan halaga po natin ang panawagan ito ng ating Panginoong Hesus. Para sa kanyang pagdating ay handa po tayo. Handa po tayo. Dahil bakit po tayo naging handa? Ginagawa po natin ang para sa Panginoon. Yung ginagawa po natin na tayo maglingkod sa Kanya, papurihan Siya, pasalamatan Siya, pagising mo pa lang ng umaga, magpasalamat ka sa buhay na meron ka, na ikaw ay ginising niya, sa buong maghapon na naranasan mo, na ikaw ay pinaging matagumpay niya sa anumang ginagawa natin, sa anumang ginagalawan natin. Napakalaga po ng buhay natin para sa Panginoon. Kaya sarap na si Lord ay ating unahin. Napakasarap na si Lord ay ating bigyang halaga. Napakasarap na sa buhay natin ito na hindi man tayo nagtatamasa ng buhay ng kayamanan na ating iniimpok. Yung kayamanan na panandalian lamang. Ngunit yung kayamanan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus na ating iniimpok. Ano po ba yung kayamanan na ating iniimpok na ikaluluwalhati ng ating Panginoong Hesus? Yung kanyang salita. Yung kanyang salita na patuloy nating isabuhay, isapuso, isaisip. Dahil ang ating Panginoong Hesus po ay sumaatin na kapag ginagawa natin ito. Masaya po ang ating Panginoong Hesus sa ginagawa natin para sa Kanya. Kaya sa pagpapahalaga at pagbibigay natin ng oras para sa Panginoon ay isang ganap na tayo po ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Gawin ang mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang para sa sarili natin. Dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus at wala tayo sa Kanyang paningin, nawaglit tayo sa Kanyang paningin, sayang po yung buhay na iniukol natin dito sa ating ginagalawan sa ibabaw ng mundo. Kung ang sarili natin ay nawawala ng atensyon para sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy po tayong magbigay ng oras at atensyon para sa Panginoon. Huwag po natin sayangin ang panawagan ng Panginoon na tayo'y maging handa at patuloy na magtiwala at patuloy na manangan sa Kanyang presensya. Ginagawa po natin to hindi para sa sarili natin. Ano ba? Samantha ha? Tayo po ay magkaroon ng oras para sa Kanya. Kaya sa umagang ito, patuloy po natin tangkilikin ang nais ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Isang mapagpala at isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. Kay Lord po natin ibigay ang the best na pasasalamat dahil ang buhay natin ay mahalaga sa Panginoong Hesus. To God be the glory and good morning po sa ating